Tama ba yung higpit na magagawa ko sa pagkakabit ng mga bolts nitong bike natin? Yan ang naging concern ko kaya kumuha ako nitong torque wrench na pang bike. Pero actually magagamit ko rin to sa mga ginagawa ko sa sasakyan para dun sa mga mabababang torque. Basta pasok sa 2 to 24 Newton meter yung kanyang specs, magagamit natin to. So itong H4 na allen yung gagamitin natin. Tapos nag-search lang ako ng reference. Dito yung disc rotor mounting bolts ay nasa 4 to 6 Newton meter. So ibaba lang natin tong lock niya tapos iikot tayo ng pakaliwa hanggang maabot natin yung 6 Newton meter. So dapat yung vertical line dun sa taas mag-align dun sa zero na reference natin. Pag marinig mo na yung click, okay na yon. Next naman itong brake handle. Merong nakalagay dyan na 12.9. So yun na lang yung sinunod ko. So nilagay ko muna sa 12 Newton meter. Tapos iikutin ko to para makapagdagdag ako ng 0.9. Maganda rin talaga na gumagamit ng torque wrench lalo kung mamahalin yung pyesang kinakabit mo. Kasi may nakita ako na nabasagan siya ng handlebar dahil nasobrahan ng pihit. Yan, all goods na yan. At para ma-check ko, tatry ko siyang ikutin kung mahigpit na talaga. So far, goods naman. Next naman yung brake caliper mounting bolts. Nasa 6 to 10 Newton meters. At 1/4 na allen socket. So dito nilagay ko siya sa 10 Newton meters. Next naman itong brake lever clamp bolts. Nasa 5 to 8 Newton meters. At lastly, itong cable anchor bolts. Importante ito kasi minsan pag nahihigpitan ng todo, napuputol yung cable. Hanggang dito na lang yung video natin. Pati yung pagkakabit ng brake set sa likod, ginamitan ko rin ang torque wrench natin. Kaya kung level up ka na sa pagbabike, malaking bagay kung meron ka neto. Nasa baba lang yung link neto.